April 5, 2026. Alas 6 ng gabi, dito sa gitna ng Makati, muling bumungad sa akin ang pamilyar na ingay ng syudad. Ang Juan Ayala, isang terminal na saksi sa libu-libong kwento ng mga taong laging may hinahabol, laging may pinupuntahan, laging nagmamadali. Sa loob ng mahabang panahon, naging isa ako sa kanila. Yung bawat minuto ay kailangan productive ka, bawat kanto ay kailangan malampasan, pero ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam. Habang nakatingin ako sa mga bus na paalis, na-realize ko na hindi na ako bahagi ng karerang ito. Ang Makati ay hindi na isang opisina o destinasyon, ito na lang ay isang alaala. Dito sa BGC, parang laging bago ang lahat. Para sa bawat pagbisita ko, laging may bahagi ng sarili ko ang naiiwan sa lugar na ito. Lagi kong hinahanap dito yung pakiramdam na kontrolado ko ang lahat. Ang linis ng paligid, ang ayos ng daloy ng buhay. Mga bagay na siguradong mamimiss ko kapag malayo na ako. Hello BGC. Bale, we'll look for coffee muna dito around BGC. So let's go! Siyempre, hindi pwedeng hindi pumunta sa Muji. Wala pa kasi nito sa labas ng Metro Manila, kaya kailangan kong dumaan. Maybe for some essentials na din. Hehe. Para sa akin, hindi kompleto ang pag-iikot ko dito sa BGC High Street kung hindi ko mahahawakan itong paborito kong matcha from Muji. Masarap palipasin yung oras dito. Habang hawak tong Muji matcha, para ito ang reward ko sa sarili ko pagkatapos ng mahabang lakad. Hindi siya malungkot na pag-alis, kundi isang maayos na pagtatapos sa isang araw na punong-puno ng paboritong alaala muli. Having matcha in Muji here in BGC. Tara. Sabi nila, kapag umalis ka, laging may naiiwan. Pero sa trip na ito, parang mas marami pa akong bitbit pa uwi. Hindi lang basta gamit o pasalubong, kundi yung moment na nakapag-isip-isip ako sa gitna ng gulo sa Maynila. Isang huling matcha bago tumuloy sa airport. Sa trabaho ko bilang software engineer, sanay ako na puro logic at deadlines ang iniisip. Minsan, nakakalimutan natin na kailangan din natin maglagaw talaga.
Yung literal na lalayo ka muna sa lahat ng ingay para lang mahanap mo ulit yung sarili mong boses. Yung ikaw naman ang unahin mo. So ayun, oras na, ready na ulit ako bumalik sa Cebu. Alam mo, kahit ilang beses na ako dumaan dito sa NAIA Terminal 2, iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag pauwi ka na. Parang biglang gumagaan. Wala ka nang iniisip na task, walang hinahabol na schedule. Pauwi ka na lang. Simple as that. Habang nakapila ako dito, papasok ng eroplano, napatingin ako sa mga tao at sa paligid. Iba-iba kami ng pupuntahan, pero sigurado pare-pareho lang din. May hinahabol at may binabalikan. Sa totoo lang, ang dami kong iniisip nitong mga nakaraang araw sa trabaho, plano at sa future. Pero ngayon, paalis na ako. Parang napaisip ako sandali. Kailan nga ba ako huling huminga nang hindi nagmamadali? Siguro, hindi naman kailangan laging pagod para masabing may nararating ako. Minsan, okay lang din huminto at alaanin kung bakit ka nagsimula. Sa biyaheng ito, hindi lang ako basta uuwi ng Cebu. Parang paalala rin siya sa sarili ko na sa gitna ng lahat ng plano at pangarap, kailangan ko rin alagaan yung sarili ko. Kasi sa dulo, hindi lang pala destinasyon ang mahalaga, kundi kung paano mo pinili ang sarili mo sa bawat journey. Paglapag ko sa Mactan Cebu International Airport, iba agad yung pakiramdam. Parang bawat hakbang ko palayo sa eroplano, unti-unti rin gumagaan. Siguro dahil alam kong sa wakas, hindi ko na kailangan magmadali. Sa biyaheng to, hindi lang ako basta nakauwi. Parang naalala ko ulit kung paano huminto at mag-enjoy sa sarili. Sa gitna ng lahat ng hinahabol natin, minsan nakakalimutan natin, pwede rin pala tayong magpahinga. Sa wakas, nandito na ako. Hindi lang sa Cebu, kundi sa sarili ko. Welcome home.